medyo madami-dami din ha ang mga Pinoy na masinop sa kanilang pera. Yun nga lang, yung perang naiipon nila, either ninangat-ngat na mga bubwet, yung iba naman naging anay, aba, malala yung iba, naging abo pa. Maganda naman talagang mag-ipon. Aba, dapat lang. Pero wag kang mag-ipon kung saan-saan. Anong dapat gawin at magandang paglagyan ng perang iyong iniipon para hindi naman ito magiging abo, kakainin ng anay, or talaga namang pagpipiestahan ng mga bubwit. Aba, iyan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Now na! Alam niyo po ba na ang pag-iipon ay isang sign of giving importance sa hard work mo? Yes, never talaga na naging mali ang pag-iipon. Maaari na meron ka talagang sinasakripisyo ngayon, pero tiyak naman na aanihin mo ang bunga ng iyong pagsasakripisyo pagdating ng panahon. Kaya nga, ikaw kung nagtatrabaho ngayon, aba dapat alam mo yung tamang formula ng pag-iipon. Kapag sumahod ka, maglaan ka kaagad ng pera para ito ay iyong iipunin. At marami naman talagang nag-iipon na. Yun nga lang, yung iba, perang naipon, naging abo pa. Katulad po nitong isang lola, 'di ba? Na kung saan ang kanyang perang iniipon ay napagkamalan niyang pangsiga. 'Di ba? Kaya naman nagamit niya ito at na-realize na lamang sa huli na ayun pala yung naipon niyang pera. So sayang talaga. At katulad naman nitong may-ari ng karinderya, meron siyang pinaglalagyan ng kanyang ipon galing sa kanyang benta sa kanyang karinderya, merong nangungupit. At ito ay isang daga na yung pera na kanyang iniipon ay ginawang higaan pa. So sayang naman yung pinaghirapan mo kung ito ay magiging abo or magiging higaan pa ng daga. Kaya mahalaga, ikaw ay mag-ipon at meron ka dapat alam na tamang paglagyan ng iyong ipon. Katulad na lamang po ng mga financial instrument na kung saan yung ipon mo hindi po magiging abo, ito po ay lalago. Paano ba lalago ang ipon mo? Para naman mas mabigyan mo talaga ng importansya ang inyong paghihirap. You need to invest your money. Yes, kasi investing is letting your saving grow over time. Ang unang financial instrument na kung saan maaaring lumago ang iyong ipon, pwede mong ilagay sa tinatawag na mutual fund investment. Ang mutual fund investment, ito po ang pinaka-basic na paraan para tayo mga mamamayang Pilipino ay magiging kasosyo ng mga malalaking negosyo na ito dito sa Pilipinas. Dahil makikibakas tayo doon sa tinatawag na mutual fund company at dahil nakisosyo ka sa mga malalaking negosyo na ito, kikita yung ipon or yung pera mo. At alam mo ba, sa halagang 1,000 pesos, maaari ka na makapagsimula sa isang mutual fund investment. Kaya kung titingnan mo, 1,000 sa isang buwan, 33 pesos, hindi ba't barya-barya? Kung nakakapag-ipon ka ng barya, syempre kailangan buuin mo yung 1,000 pesos na yan at maaari mong ilagay, palaguin sa tinatawag na mutual fund investment. Maaari ka ding malagay ng iyong ipon sa tinatawag na MB Life Most 18 or Most GRP with PDF. Ito naman, meron po itong dalawang component na kung saan meron kang insurance at meron ka na ring investment. So with this MB Life Most 18 or Most GRP with PDF, ito yung may tinatawag na living and death benefit na kung saan death benefit maaaring magamit ng iyong pamilya, living benefit ikaw na may policy holder ang siyang mag-i-enjoy noong investment returns doon sa PDF or doon sa investment fund na nag-grow sa account na ito at ito ay maaari mong simulan sa halagang 215 pesos every day. Talagang magkaroon ka na noong tinatawag na MB Life Most 18 or Most GRP na may insurance at may investment din. Maaari ka ding maglagay sa isang unit investment trust fund. Ang ipon mo pwede ring mapalago dito. Yes, ito po ay napaka-basic din na pwede mong paglagyan ng iyong ipon. At alam nyo po ba,
itong Atram Philippine Equity Smart Indexed Fund ay isa sa mga UITF na maaari kang makapag-open ng account sa halagang 50 pesos only. Hindi ba? Kung ikaw ay nakapag-ipon ng 50 sa isang araw, aba, pwede mo nang ilagay dito sa UITF ng Atram Philippine Equity Smart Indexed Fund. Hindi magiging abo yan at hindi pwedeng higaan ng daga yan, di ba? Lalago yan over time. Siyempre, kailangan lang meron kang disiplina, hindi ka lang isang beses naglalagay. At pwede ka rin talagang magkaroon ng ipon na lalago over time sa tinatawag na Kaiser Saving Program. Ito po ay 3-in-1 investment na kung saan meron ka ng insurance, meron kang healthcare, at meron kang savings, di ba? So this is a 3-in-1 na maganda talagang panimula sa isang tao, lalo na kung may pamilya ka, dahil with your Kaiser Saving Program, yung insurance money ay magagamit ng iyong family kung maaga kang nag-exit sa mundong ito. At syempre, magkakaroon ka ng hospitalization benefits na kung saan yung ipon na nilalagay mo sa ibang mga instrument, katulad ng mutual fund, safe yun dahil meron ka namang magagamit kapag halimbawa nga, nagkaroon ka ng hospitalization, and at the same time, ang pera mo mag-grow din sa saving program na ito dahil on the 8th year, magsisimula na mag-earn ng interest ang Kaiser 3-in-1 investment mo. And the good news with this Kaiser Saving Program, 7 taon mo lang pag-iipunan at maaari kang makapagsimula dito sa halagang 88 pesos a day, ay talaga namang may 3-in-1 ka na maaari mong magamit kapag ikaw ay tumanda na at maaari mo din yang ma-maximize kapag ikaw po ay magre-retire na. Kaya mahalaga kapag ikaw ay nag-iipon, mahalaga na meron kang pangarap na matupad, ang pera mo ay safe at lumalago para naman hindi lang ito mapakinabangan mo ngayon, maaari mo pa talaga itong mapakinabangan pagdating ng panahon at syempre, mai-enjoy mo kasama ang pamilya mo. Nag-ipon ka dahil meron kang gustong matupad. Aba, dapat lamang na ito ay nakalagay sa mga tamang financial vehicle. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din malaman na kapag sila ay nag-iipon, hindi nila ito nilalagay kung saan-saan. Dapat ito ay lumalago at maaari pa nilang mapakinabangan lalo na sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Mag-ipon ka na at ito ay palaguin mo, hindi lamang para sa'yo, kung hindi, maaari pa itong magamit sa next generation ng inyong pamilya.